dahil nakita niya ang kapabayaan ng pamumuno nitong si Hani Lacuna. Si Yorme Isko Moreno na ang pinakamasamang tao, pinaka-traidor, pinakawalang kwenta. At sinasabi pa na baon sa utang ang Maynila. Utangin eh, bakit nung si Yorme Isko Moreno ang mayor, hindi nyo sinabi yan? Diba? E di kayo mga bugok, kayo yung mga walang kwenta. Kayo yung mga walang utang na loob. Mga bugok yan eh. Ganyan ang galawang bugok. Kuya Alex Cruz, mapupuyat na naman mga Isko niyan dahil gabi-gabi live ni Isko pagbalik niya. Lagi nating makikita yung ano niyan. Ang inaabangan ko noon kay Yorme, yung pag nag-iikot sa Maynila. Ang gustong-gusto ko diyan kay Yorme, alam niyo kung ano? Sumugod ng ano yan, ng Caloocan. Yung may nagtupada dun sa North Cemetery, Caloocan na konsilor, sinugod ni Yorme doon sa barangay niya. Takot yung ano eh, yung konsehal eh, takbo eh. Tama ka, Tita Melcy. Taksil. Taksil talaga yung si Hani Lacuna. Sa isang Manileño, sa isang taong bayan, sa isang Pilipino, na ang perspective ay dun lang sa tama at totoo. Sa katotohanan lang tayo, mas taksil ka sa bayan. Hani Lacuna. Abay, gawin mo ba namang korporasyon yung ano? Ayan, no? Gawin mo ba namang korporasyon yung City Hall? Abay, baka kung buhayan lolo't lola nito, baka pati lolo't lola nito, inupo dyan sa Maynila eh. Baka pati lolo sa tuhod, lola sa talampakan. Hindi na ba kayo nahiya niyan? Kulang na lang eh, gawin ninyong ano yan gawin ninyong family corporation talaga ang Maynila. Tapos gagalit kayo kaya alam niyo kung ano tawag dito? Ito papakita ko sa inyo kung ano tong ginawa ni Hani Lacuna. Ito tong The Lacuna Family Corporation. Ipapakita ko po sa inyo yan kung ano po tawag diyan. Ito bagay na bagay ito eh. Ito nga mga sasabihin ni Romeo Acop, congressman from Antipolo. Saktong-sakto dito kay Hani Lacuna. Thank you, Mr. Chair. Ay, Tita Melcy. The mayor. Ako, salamat po long time no see na rin nga po pala. Ngayon ko lang ulit kayo nakita dito sa akin channel. Salamat po. Pag Isko ang aking topic, nandito po kayo. Maraming salamat po Tita Melcy sa iyong pakulay. So, ito po ang sasabihin na ito ni Congressman Acop, 2nd District ng Antipolo City. Swak na swak sa ginawa nitong si Hani Lacuna sa Maynila. Or his municipal administrator, if he is aware of Presidential Decree number 807. Are you aware of such? Yung specific po. PD Yes, 807. Hindi po masyado, Mr. Chair. It provides for the organization of the Civil Service Commission in accordance with provisions of the Constitution, prescribing its powers and functions and for other purposes. Are you both aware of this? Aware po pero hindi po masyado, Mr. Chair. Are you aware of Section 49 of PD 807? If I may have a copy with, can I request? Section 49 of PD 807 deals with nepotism. For your information. Under Section 49,
nepotism is defined. Kasi yun ang sabi ng kapatid mo kanina eh. Na wala sa procurement law na nagpro-prohibit na pwede mong i-appoint yung kapatid mo bilang municipal administrator. Hindi po ba administrator yung sagot niyo po kanina? Yes po, based on... Yes. Now, under Section 49 of PD 807, and I would like to quote, all appointments in the national, provincial, city, and municipal governments or in any branch or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations, made in favor of a relative of the appointing or recommending authority or of the chief of the bureau or office or of the persons exercising immediate supervision over him are hereby prohibited. As used in this section, the word relative and members of the family referred to are those related within the third degree, either of consanguinity or of affinity. Now, there are exceptions to this provided for by law, and they are: number one, persons employed in confidential capacity, teachers, physicians, members of the armed forces of the Philippines, provided, however, that in each particular instance, full report of such appointment shall be made to the commission. May I know from the mayor kung yung pag-appoint mo sa municipal administrator who's your brother is in accordance with this law? Yes po, dumaan po siya sa SB po. Na-approve po ng CSC po. As municipal Are you trying to administrator. tell me that an approval of the Sangguniang Bayan appointing your brother as the municipal administrator would cure the violation of the law? Are you trying to tell me that? No po, pero po nung pumasa po siya sa Ang SB po. tinatanong ko po ay kung yung ginawa po ninyo is in accordance with Section 49, PD 807. Yes po. Simple lang yung tanong ko. Yes po, in accordance po. Bakit? Kasama po siya sa exception po. Anong exception? Confidential po. Let Are me... you aware of the Laurel law or the decision of the Supreme Court regarding provincial administrators? Yung pong specific law po ng Laurel, No, it's hindi a po. decision of the Supreme Court Hindi po. na yung Mr. Chair. provincial municipal administrators are hindi considered confidential in nature and therefore not part of the exception of number 1 under PD 807. Hindi po ko aware dun po sa Laurel law. Well, yun po yung sinasabi ko. Kaya sinabi ko doon sa kapatid mo kanina, antayin mo na ako magtanong. Dahil hindi tama yung sagot niya eh. While there's no provision under the procurement law na bawal yan, there are other laws na nagbabawal na i-appoint mo na administrator yung kapatid mo. May batas. Ayan na, kapatid lang yan. And also, Kapatid lang yung inappoint niyan. Pero kita nyo po, di ba? Bawal. Kapatid lang yun yung inappoint. Pero dito, naturingan na etong asawa, kapatid, sister-in-law. Mga ginawa executive assistant. Eto, city health officer, yung asawa. City planning officer, department head. Kapatid. Anak ng teteng. Hindi ba alam ni Mayor Hani Lacuna yung nepotism na yan? Yung relative na yan? Hindi ba niya alam yan? Labag sa batas yan. Eto, walang exception to. Bakit asawa, kapatid? Hindi porke inaprubahan ng konseho, exempted na. Maliwanag na maliwanag yan.
Sa pinaliwanag ni Romeo Acop. Di dapat din pala dito maimbestigahan to sa Committee on Public Accounts ng Congress. Pero lahat ng kamag-anak mo, i-appoint mo. Gawin mong tauhan. Mariosep. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa sa thumbnail ko dyan eh. Sure win na agad. Bakit? Ayaw ng tao dyan sa ganyan. Kamag-anak system. Family corporation. Naku po. Ano ka dyan? Mapapaagang retiro mo talaga sa sa politika. So, Section 49 of PD 807 was repeated doon sa administrative code ng ating bansa. Di ba? Would you agree? Mayor, please reply. Ako po. Mr. Chair, yes po. Yes. Kasi di ba, ito na ang tinanong ko nung una pero hindi kayo nag-agree eh. And also, hindi po kayo tumigil sa pag-appoint ng municipal administrator. In-appoint nyo pa na chairman ng Vincent Awards Committee. Would that be also prohibited under this law? Actually po, Mr. Chair, nagbabase rin lang po kami. Wala po kasing express prohibition na pinapagbawal po. Nasabi rin po ng GPPB po na wala pong express prohibition na pwede pong, bawal pong i-appoint ang municipal administrator as back member po. Actually sa IIR po, nakalagay po doon, designated po ang isa pong officer or member ng municipal administrator as back member po. Ganun po yung interpretasyon ninyo. Yes po. Kaya nga siguro kayo nagkakamali. Di po ba? And that is precisely the reason why, number 2, hindi kayo nagkonsulta sa siguro municipal lawyer ninyo kung tama yung ginagawa ninyo. Mr. Chair, dumaan po kasi siya sa SB tsaka po sa CSC. So, pinisyon po talaga namin dahil po approve. Gago no? Itong nagpapaliwanag. Sinabi na nga sa iyo yung batas. Kahit na in-approve pa yan ng CSC, at ng kahit anong ahensya pa magpa-approve niyan, makapag-approve niya nga pag-appoint sa mga kamag-anak, lalo pa dito kapatid, asawa, labag na sa batas. Pinagpipilitan pa. Approve po siya ng mga government bodies po. Okay lang po yung ano po natin. May I move, Mr. Chair, that the Mayor would submit to us the document supporting such na approve ito ng Sangguniang Bayan and approve ng Civil Service Commission. Actually, yung appointment niya. Mr. Chair, if I'm not mistaken, nasubmit po namin. Nasubmit. Last week po. Ang sanggunian, kasama no? Kasama po, nasubmit na po namin. pati yung sa opinion ng civil service. Yung pong approval ng civil service, yes po. Kasama po. Nasubmit na po namin. I confirm, Mr. Chair. Ang masama niyan, 'di ba? Kahit na nga meron pang civil service, nasa batas niya eh. 'Di ba? Yung relative na sinasabi, third degree of consanguinity and affinity. So ibig sabihin dapat pinsan mo sa pangatlo. So ako meron ako mga pinsang pangalawa. Yung mga pinsan kong pangalawa, mga Cruz, mga De La Cruz, Lorenzo, hindi sila pwede. Hanggang doon lang pala ang pwede. Na pwede, kuwari ako maging mayor, kukunin ko silang tauhan. Pero dito ka mayorhan ni Lacuna, asawa, kapatid, Sus Mariosep. Ano bang klase yan? Cyrus Estrada, abusado sa kapangyarihan si Lacuna. Tita Melcy, grabe ang nepotism ni Mayora, mga tunay na blood, hindi lang pinsan. Yun nga po eh.
Kaya si Mayor ang awa ng awa pag nangangampanya siya, ano sasabihin niya? Mga tao, wala naman nagawa sa Maynila. Di ba po? Kaya hindi na, naku. Dapat dito, investigahan din to sa Kongreso, itong ginagawa ni Hani Lacuna. Yung designation niya as municipal administrator and as chairman of the BAC. Yung pong sa BAC po kasi EO lang po 'yun. Yung pong sa municipal administrator, ano po siya, SB and CSC po. Nasubmit na rin po namin last week. Comsec, do we have representative? Parang nga pinapaintindi rito nitong kausap ni Romeo Acop, wala kayong magagawa kasi inaprubahan niya ng Civil Service Commission, wala na kayong magagawa, pati ng sangguniang bayan. Pero hindi po ganun eh. Ibig sabihin, baka yung dineclare nila, hindi nila kamag-anak yan. Hindi nila inayos, hindi nila sinabi yung totoo. James Serbiesa, hello po, from Pangasinan. Ate Judy Batan, para ang pera hindi na mapunta sa ibang tao, sa pamilya na lang ni Mayor Lacuna. Parang ganun nga po. Representative from the DILG. Sir, we sent an invitation last week, Ate Mare, Presi Sablawan, last precious shoutout po. but unfortunately, they did not send any representative. May ano ba? Confirmation na na-receive nila? Comsec? Meron ba? Di, Mayor, may I, Mr. Chair? Please proceed, Chairman Acop. Yung executive order na sinasabi nyo, executive order na inisyo ng municipality. Yes po. Yes. Designating yung municipal administrator as member ng BAC po. Yes. Ang tanong ko is that also allowed by law? Gumagawa po talaga ng EO para po mag-designate po ng mga members po. I agree with that. Yes po. But yung bang law does not prohibit na yung iyong kapatid ay maging BAC chairman? Wala po kasing express prohibition. As mentioned rin po ng GPBB po, na wala pong express prohibition na bawal po yung municipal administrator na ma-appoint po, or yung brother ko po as municipal administrator na ma-designate as member ng BAC po. Pero hindi po ba sakop ng Section 49 of PD 807 yun? What does the GPPB say? Wala nga GPPB. sa procurement law. Yes, Mr. Chair. Pero naka-confine pa rin po tayo sa other laws po. So do you agree that there might be a violation? Sa 9184 wala. Pero So may, far, sir, wala po. Sa Pero sa other 9184. laws po, possibly meron po. possibly mayroon. Yeah po. Yun nga yung sinasabi ko, Mayor. I agree that 9184 does not prohibit you from appointing your brother as the chairman of the Bids and Awards Committee. But there is another law, Section 49 of PD 807. Di ba? Regarding nepotism. Yes po. Pero po yung requirement lang po kasi ng as Kaninong member ng BAC requirement? po. As a BAC members po. Hindi nga. Ano po ba ang hindi Requirement. ba position in government ang chairman ng BAC? Opo. Ang Would you nakalagay po agree? kasi. Yes po. Oh, yun pala eh. But if you read Section 49, kasama dun sa position sa national, provincial, city, and municipal government. Yes po. Ang pag-appoint po, bawal po. Pero po dinesignate po siya as member po, as head po as municipal administrator po. So hindi po kasi bawal rin po mag-designate Bawal nga ng Antimano, municipal. yung municipal, I do not agree with you, Mr. Mayor, Yes. na hindi nyo binayulate yung batas nung dinesignate mo yung kapatid mo na municipal administrator. I disagree with you. Kasi it's against Section 49 PD 807. Yes po. On Ano na po nepotism. namin. Nagkaroon po kasi kami ng CSC concurrence po. Diba? Kita nyo? Dapat sibakin. Yung mga kamag-anak ni Lacuna pala, na inupo niya sa Maynila. Kasi, labag sa batas yan eh. Hay ano? Kapatid. Ginawang city planning officer. Abi Lacuna, executive assistant.
Etong city health officer, asawa. Nepotism to ah. Diba? City planning officer, kapatid din. Kahit saan natin to tignan ito ay isang katibayan ng nepotism. O Cyrus Estrada, kailangan talaga bumalik si Yorme sa Maynila para magkaroon ng good governance sa City of Manila. Tama po yan. Diba? Merong batas na bawal kang mag-acquire ng trabahador na kamag-anak mo sa third consanguinity and affinity. Tapos ito, kinuha mong tauhan. Ay, Ate Presi, last precious, shoutout po. Thank you po sa iyong pakulay. Salamat po, salamat po. Sir Max, straight Yorme's choice ako at Manila. At sa Manila na ako boboto. Yun nga po. Congratulations po, Ate Presi Sablawan, last precious. Thank you po. Ako hindi ako straight. Meron akong isang hindi boboto dyan. Sa Senador Wilbert Lee, susuportahan ko yan. Senador ng Action Demokratiko, si Wilbert Lee, ibablog din natin yan. Nagtayo na ng empire sa City Hall. Yun nga po Eto, katulad yung kitang-kita Eto, hindi tayo gumawa nito. Saligang batas to. All appointments in the national, provincial, city, and municipal governments or in any branch or instrumentality thereof. Any branch, hindi sinabing exempted ang city planning officer, department head, at city health officer, department head. Hindi sinabing exempted yan. Nakalagay dito. Use in this section the word relative and members of the family referred to are those related within the third degree either of consanguinity or of affinity. Bakit napwesto yung mga kamag-anakan ni Hani Lacuna? Aba, may something. Diba? May something na kagad dyan. Paano nangyari yun? Di katulad din pala nung nangyari dun sa, sa iniimbestigahan nila Romeo Acop, imbestigahan din to. Kasi ito maliwanag to, nepotism. Diba? Maliwanag na maliwanag yan. Nepotism na po kagad yan. Hindi na po maikakaila. Eldrick Victa, shoutout po, Super Ninja. Eldrick Victa, hindi man ako taga Manila pero solid ako, Yorme, kahit nung tumakbo siyang president. Nasarapan sa pwesto yan, brother. Super Ninja, dumi ng Maynila. Labang nagpapa-interview siya in Manila TV, lalo siyang nasisira. Yun nga po. Okay, Jess de la Cruz, dapat upgrade ni Lacuna ang ginawa niya. Kapanira. Diba? Lino Rojas, ayan po, hello po, shoutout po Ang dumi po ng DB, di po napanatili ni Lacuna Mayora ang kalinisan. Dito sa US, hindi lang suspension, resign agad. Di na nga ako talaga magtataka, aayawan talaga ng taong bayan to, si Hani Lacuna. Kasi kahit po sa amin dun sa Bulacan, nagkaroon din ng gantong pagkakataon, inayawan din po ng taong bayan yung isa naming naging official doon. Hindi nanalo. Halal Muntor, Yorme's choice. Kuya Aris Dacalyas, ganyan talaga, Boss Mac, pag wala ka na nagawa sa Maynila, mahirapan kang manalo. DJ RJM, anak, mayaman na kasi ang Lacuna kaya walang malasakit sa mahihirap.
pro-band-aid solution lang ang ginawa sa Manila. Kaya, ayan, balik dugyot ang Manila. Sayang ang aga mong nabulok, Mayora. Berlinda Ruiz, tama, DJ RJM, kasi yung matandang Lacuna never naging mayor, lagi lang vice mayor, kaya pinagbigyan ni Yorme si Hani. Kay Louie Unicruz, Mayor Lacuna di maalam sa batas, dapat kasuhan sa paglalagay ng kamag-anak, may bad intention, kaya di ka natatagal dyan. Eh, yun nga po, talagang ito, nepotism na nepotism po ito. Diba? Aba, Mayora, bukod pala sa makapal mukha mo, ano ka pala? Hindi ka pala law-abiding citizen. Lumalabag ka sa batas. Diba? Oh, good day. Balik ka na, Yorme. Diego Clavido. Talo na si Lacuna kasi wala siyang boto sa Mindanao. Diehard supporters, Yorme. Okay. Ate Cor Salcedo, hello po. Oh, kaya daw kapit ko, sabi ni Ate Mayet Ishi. Oh, ang nepotism, bribing mga